Year 2019, bago mag-pandemic, nag-umpisa akong i-document yung mga lugar na pinupuntahan ko. Dito rin ako nag-umpisa tuparin yung pangarap kong maging content creator. Kahit motor lang ang gamit ko, ay lumalabas pa rin ako para makakita ng iba't ibang lugar sa Pinas. Ang saya mag-road trip, sobrang nakakatulong sa mental health ko. Kahit walang budget, basta makapag-drive lang sa kalsada, okay na. Ngayon, gusto ko ulit gumala. Gusto ko ulit makakita ng mga bagong lugar, yung tipong maku-culture shock talaga ako. Hi, I'm Jen, at isa akong YouTube animator na nagkakalat dito sa internet. Tara, samahan nyo ako. What is up my friends? It's your Kuya Jen. Ngayon ay may pupuntahan na naman tayo na isa sa mga gusto kong puntahan, ang Sagada sa Mountain Province. Lagi nilang sinasabi na maganda daw sa Sagada. Kaya naman sabi ko sa sarili ko na gusto ko din pumunta dito. Gusto kong mag-road trip sa kalsada ng Mountain Province. Syempre, dahil isa tayong camper, pupunta tayo hindi lang para mamasyal. Pupunta tayo doon para mag-camping. Kaya naman, prepare ko na lahat ng mga gamit namin. Iniisip ko kung paano pagkakasyahin sa sasakyan yung mga gamit. Buti na lang, kumasya kasi may mga gamit pa yung mga tropa na makakasama natin dito sa trip na to. After mag-impake, sinundo na namin si Papa Pinya. Sunod naman na sinundo namin ay si Papa Prince na bumiyahe pa galing sa Manila. Mukhang matagal siyang nag-antay sa Jollibee. Naabutan na lang namin siya natulog. Syempre, kumain na din muna kami nila Pinya sa Jollibee. Pagkatapos ay nilagay na namin yung mga gamit ni Prince. Tignan nyo naman, naghihingalo na yung compartment ng sasakyan. Parang yung isang video lang ng pasahero na sinisiksik yung katawan niya sa tren. Bumili din kami ng kape sa 7-Eleven para pampawalan ng antok. Madaling araw kasi kami bumiyahe para maabutan yung sunrise sa kalsada. Pagkatapos bumili ay bumiyahe na kami. Medyo mahaba-habang biyahe ito mula sa Baguio. Nasa 5 to 6 hours depende sa takbo. After ilang oras na biyahe, nag-stop over muna kami dito sa Joruca Restaurant para magpahinga. Medyo nasusuka na daw kasi si Papa Prince. Nag-breakfast na din kami dito. Nabitin kasi kami sa kinain namin sa Jollibee. Akala ko marami yung serving na in-order namin doon. Hindi pala. Pumasok na kami para umorder. Okay din yung food dito, maraming serving, lalo na yung mga gulay. Yun nga lang, parang hindi fresh yung tofu na hinalo nila dito. Pero oks lang, hindi naman sumakit yung tiyan ko, kaya all goods. Pagkatapos kumain at magpahinga, tuloy na ulit ang biyahe. Nagpalitan na din kami dito ni Pinya dahil as usual, wala naman tayong tulog tuwing bumabiyahe. Sakit ko na ata to Hirap makatulog kapag may mga lakad. Alright, biyahe na ulit kasama si Haring Araw. Sarap talaga ng sunrise dito sa bundok. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating na kami ng Mountain Province. What's up sa mga taga Mountain Province nating subscriber dyan? Kamusta ang buhay-buhay? After ng isang oras pa, nakarating na kami ng Sagada. Dumiretso muna kami sa tourism office para mag-register. Yan daw dapat ang una nyong gagawin kapag bibisita kayo ng Sagada. Syempre, may konting orientation din sa loob. I-explain sa inyo yung do's and don'ts sa tourist spot, lalo na yung pag-take ng picture. Dapat magpaalam muna daw. After namin sa tourism office, nag-inquire muna kami sa mga tourist information office para kumuha ng tour guide namin. Hindi kasi nila hinahayaan ang mga turista dito na mamasyal nang walang tourist guide. After namin mag-inquire, bumili muna kami sa palengke ng pagkain para may lulutuin tayo sa campsite na pupuntahan natin. Pagkatapos namin mag-register at bumili, dumiretso na kami sa Pogo Viewpoint kung saan kami magka-camping. At dahil sinunod nga namin si Waze dito, naligaw kami. Maling ruta pala yung dinaanan namin. Nagtataka pa ako, hindi naman ganito yung nakita ko sa pictures. Yun pala, maling daanan at puro rough road yung dinaanan namin.
So bumalik kami nila Pinya, chinek ko yung page ng Pogo Viewpoint at doon ko naalala na yung landmark pala dapat kung saan papasok yung Petron. Lecheng yan. Kaya kung pupunta kayo dito sa Pogo Viewpoint, huwag nyo sundin yung Waze ha. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating na kami sa camping site. Sheesh! And the view is giving, my friends. Nag-set up na din kami kaagad para makapagpahinga na rin. At syempre, para may bubong na dahil medyo mainit dito kapag tanghali. Dahil medyo mainit at pagod kami, hindi natapos yung pag-setup namin. Nagpahinga muna kami at naglaro ng Ono. Dahil wala nang init, tuloy na ulit ang pag-setup. Nagluto na din sila Prince at Ellie ng dinner. Ang ganda talaga ng view. Sarap talaga magluto kapag may nakikita kang ganito, no? Ito ata ang sekreto kung paano papasarapin yung niluluto. Dapat meron kang napakagandang view. Syempre, dahil paggabi na, nararamdaman na namin yung lamig. Hindi naman siya kasing lamig ng Lake Tabeo, pero tagos pa rin naman siya. Sinet up na din namin nila Pinya yung binili naming ilaw para makita pa rin namin yung pagkain at pagmumukha naming lahat. Pagkatapos ma-set up, ito na siya. Sheesh! Ang ganda! So relaxing, my friends! Pagkatapos maluto ang pagkain, nagsikain na kami. And that's our day 1 ng camping sa Sagada. Day 2, my friends, gumising kami ng maaga para masaksihan ang sunrise dito sa Pogo. Kasama din pala to sa tourist spot ng Sagada, kaya madami ding pumupunta para makita ang sunrise. Yun lang, pag dito kayo nag-camping, magigising kayo dahil sa ingay ng mga turistang pumupunta para makita ang sunrise. Wala naman silang paki kapag may nagka-camping dito eh. Tamang kape na lang muna at kwentuhan habang inaantay ang sunrise. And boom! Tinanggal kaagad nila Elebani ang timelapse sa sunrise. Sayang! Hindi na record ang paggising ni Haring Araw. Pero okay lang, may clips pa rin tayo. Grabe, ang ganda ng sunrise habang prepare namin ang aming breakfast. After mag-breakfast at konting bawi ng tulog ay nag-prepare na kami dahil ang day 2 natin ay mag-caving tayo sa Samaging Cave. Dito na kami nag-park sa simbahan malapit sa tourism office. Isang tourist spot din to kaya nag-picture-picture muna kami dito saglit. May mga tupa pa na busy magmukbang ng damo. Gusto ko nga sana hawakan pero parang mga introvert tong mga to. After namin sa simbahan, naglakad na kami papunta sa tourist information kung saan kami kukuha ng tour guide. Nag-take out din kami dito ng lemon pie, isang sikat na food nila dito. First time ko lang makatikim nito kaya gusto ko matry. Pagkatapos bumili ay sumakay na kami sa shuttle nila at dumiretso sa lugar kung saan ang Samaging Cave. Tamang picture lang muna bago pumasok sa entrance ng cave. Bago pumasok, kinain din muna namin yung lemon pie na binili namin. Nagustuhan ko siya, masarap tong lemon pie. Pagkatapos lumamon at inantay umihi ang aming tourist guide ay lumarga na kami. At eto na nga, napakaganda ng entrance ng Samaging Cave. Napakalaki! Amazing! Medyo dismayado nga lang ako dito my friends dahil napakadilim. Wala kaming dalang headlight. Akala ko kasi nung una may provide silang headlight. Wala pala. Sana dinala na lang namin yung mga flashlight namin.
Dismayado ako na puro paalang at madidilim na footage ang nakikita ko at naipapakita ko sa inyo. Kaya pagpasensya nyo na ha. Nung pabalik na kami, tamang picture na lang kami sa entrance kung saan may liwanag. Overall experience is okay naman, nakakabitin nga lang kasi may connective cave pala siya sa Lumyang Cave. Sana nag-connecting na lang kami para mas matagal pa kami sa cave. Pero okay lang din kasi wala din kaming headlight, feeling ko hindi ko ma-enjoy. Gusto ko kasi makita talaga lahat ng nasa loob, hindi lang yung mga sikat na rock formation na pinapakita ni tour guide sa amin. After namin mag-caving, pumunta kami sa baliktad na bahay para kumain. Shoutout din kay Manong na nagmomoma. Sa dami-dami ba naman ang pwede mong pagduraan? Sa gulong pa talaga ng sasakyan, leche! So pumasok na kami sa baliktad na bahay at napasabi na lang ako na ang ganda ng pwesto ng kainan na to, may overlooking! Pagkatapos kumain, bumili kami ng mga iluluto at bumalik na kami sa camping site. Natumba pa yung canopy namin dahil sa sobrang lakas ng hangin. Nung dumilim na, nagluto na kami ng dinner at naglaro ulit ng Ono. Day 3 namin ay chill day lang ma friends. Hindi muna kami pumunta sa mga main attraction ng Sagada. Gusto lang namin tumambay, kumain, magkape, mag-work konti at maglaro ng Ono. May nakita pa kaming agila. Buti dito meron pa ring lumilipad na ganyan. Sa Baguio kasi last na nakakita ako ng ganyan nung bata pa ako. May lumilipad pa na ganyan doon dati, ewan ko na lang ngayon. Pagdating ng hapon, nag-decide naman kaming mamasyal sa sentro para maglakad-lakad at matikman ang ibang pagkain nila doon. Pumunta kami dito sa Sagada Bistro. Umorder kami ng pasta at okay naman ang lasa. Pasok naman siya para sa akin. After namin sa bistro, pumunta naman kami sa kilalang yogurt house. Bawal nga lang mag-picture-picture sa loob, kaya dito lang tayo sa labas. Nung dumating na yung order namin, parang naramdaman ko yung aura ng isang authentic na yogurt. May aura yorn. Masarap siya ma friends, kaya pala madaming pumupunta dito. Day for my friends ay magte-trekking tayo sa Marlboro Hills papuntang Blue Soil. Madaling araw tayo pupunta para makita naman natin kung anong itsura doon kapag sunrise. Bumili din si Eli Banban ng kanyang tungkod, baka daw matalisod siya. Sus, bumili ka pa, meron naman ako taga Salomo. And that trekking begins my friends. Namiss ko yung ganto. Alam mo yon, yung maglalakad-lakad ka sa bundok, maririnig mo yung mga huni ng mga ibon. Yung sarap ng sariwang hangin at lamig ng kapaligiran. Yung amoy ng pine tree at mga damo dito. Minsan pag nakikita ko yung mga damo dito sa bundok, parang ang sarap tumae. After ng trekking, nakarating na kami sa Marlboro Hills. Medyo mabilis lang naman yung pagpunta namin doon. Wrong timing nga lang kasi ang dami pala talagang tao kapag weekend. Parang night market lang sa Baguio. Pumunta kami nila Pinya sa medyo dulo para konti lang yung tao at hindi kami nagsisi dahil ang ganda din pala dito sa spot na to. Napakaganda ng view. Bumaba pa kami nila Pinya malapit sa bangin dahil parang magandang spot dito mag-picture-picture. Medyo delikado nga lang dahil isang kamali mo lang magiging kwento ka talaga.
Pagkatapos ng Marlboro Hills, tinuloy na ulit namin ang pagte-trekking papunta sa Blue Soil. After 20 minutes to 30, nakarating na kami ng Blue Soil. Alright! Umikot ako para pagmasdan tong Blue Soil na to. Mas lumalabas daw pala ang kulay nito kapag umuulan. After mag-picture-picture, nagmerienda muna kami. Uminom muna ako ng buko dahil maganda inumin to para ma-hydrate ang ating body. Pagkatapos mag-trekking sa Marlboro at Blue Soil, bumalik muna kami sa camping site para magpahinga. Pagkatapos magpahinga, dumiretso ulit kami ng sentro para masubukan yung kape nila. Since day 1 ko pa talaga gusto subukan yung Tam Tam Cafe dito. At hindi ako nagsisi dahil napakasarap ng kape nila dito. Day 5 my friends, medyo nararamdaman ko na yung pagod ko habang nagtutoothbrush. Kita nyo naman sa itsura ko. Pero sinasabi ng katawan ko na, go! Isa pang tourist spot, boy! Ginusto mo yan, di ba? So sinabi ko na lang sa kanila na tara sa Blue Lagoon, yung bagong open na tourist spot. At kahit hapon na, nag-prepare at lumarga pa rin kami. Naghanap kami ng tourist guide sa sentro at buti may nahanap pa rin kami. Pagpunta namin doon, nag-rent muna si Eli Banban ng best niya at nag-start na kami maglakad. Okay naman yung daanan papunta doon, sementado at may rails na pwedeng paghawakan. Akala ko pagbaba namin Blue Lagoon na. Hindi pa pala, may lalakarin pa pala tayo sa ilog bago makapunta doon. Medyo na-miss ko nga to maglakad sa ilog. Naalala ko tuloy yung mga bata pa kami nila Pinya. Lagi kami naghahanap sa ilog ng magandang spot na pwedeng pagliguan. After ilang minuto na paglalakad, nakarating na kami sa Blue Lagoon. At gagi, napakalamig ng tubig. Yan kasi hapon pa pumunta sa Blue Lagoon, imbes na tanghali para tarik yung araw. After maligo, umalis na kami kasi umaambon na at ayaw naman namin maabutan ng ulan kung sakali. Nagkwento din si tour guide na pinagbebembangan ng mga turista itong Blue Lagoon. What the heck? Ito pala ang sogo dito sa Sagada? Kahit suwayin daw sila, sila pa daw yung galit. Holy sweat! Medyo nakakapagod nga lang bumalik dito kasi pataas na yung hagdan na lalakarin. Buti na lang, nagle-leg day ako. Yakang-yaka. Dumiretso kami sa camping site para maligo at magpahinga. Nag-decide na din kami na sa sentro na kami mag-dinner at subukan maglakad-lakad doon ng gabi. Pumasok kami dito sa Salt and Pepper Diner dahil nararamdaman ko na mukhang masarap yung mga pagkain nila dito. At hindi nga ako nagkamali, my friends, ang sarap ng pagkain dito. Kaya pala parang maganda ang vibe sa akin ng Salt and Pepper, mukhang One Piece fan ata yung may-ari dito. May mga One Piece figurine na nakadisplay sa diner nila. Damn! Day 6 my friends ay ang araw ng kalungkutan. Kasi aalis na tayo. Wala ding clearing ng umaga, napapalibutan ng fog ang kapaligiran. Kaya madaming nadismay ang mga turista. Hindi nila nakita yung sunrise. Sayang. Ako naman, ine-enjoy ko na lang yung fog. Para kasing nasa langit ako. Bago umalis, nag-breakfast muna kami. Syempre, pag mga gantong camping, kamote ang isa sa magandang kainin. At habang kumakain kami, may dalawang agila na paikot-ikot sa langit na parang nagde-date. Sheesh! Buti pang mga agila, may syuta, ikaw wala, agoy! After kumain, nag-impake na kami nila Pinya. Kailangan na natin umalis dahil habang tumatagal kami dito, tumataas din yung bill namin. Bago umuwi, nag-one last pasyal muna kami sa sentro. Doon ulit kami nag-lunch sa Salt and Pepper. Masarap kasi talaga yung pagkain nila dito. Syempre, nag-one last kape na din kami sa Tam Tam at tumambay muna sa simbahan dahil hindi tayo makalabas. Kailangan natin antayin matapos yung misa para mailabas natin ang ating sasakyan. After mag-antay, nag-decide kaming dumaan ng Banawe para makita ang sikat na Banawe Rice Terraces.
After ilang oras ay nakarating na kami sa Banawe. At man, walang clearing as expected, my friends. Hindi natin makita yung Banawe Rice Terraces sa main viewpoint. Buti na lang, meron pang isang viewpoint sa baba kung saan may mga bilihan ng souvenir. Medyo kita pa yung Banawe Rice Terraces kaya all goods na ako. Sayang nga lang wala tayong drone. DJI, baka naman. Pumunta rin kami sa souvenir shop nila, nagtingin-tingin kung anong pwedeng mabili. At buti na lang, naalala ko kailangan ko pala ng chopping board. Pumunta rin kami sa Banawe Arc para magpa-picture. Gusto ko kasing mag-ipon ng picture na nakapagpa-picture ako sa bawat arc ng provinces na mapupuntahan ko. Haha! And that's our Sagada trip, my friends. Tignan nyo naman, pagod at antok na ang mga kasama natin. Si Papa Pinya, hindi niya pa namalayan na nakauwi na siya. Thanks for watching, my friends. See you sa next vlog.